Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ramdam ni Taz ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso habang hinahabol ang hininga at hindi maikukumpara ang ingay niyon sa ingay ng tren na nakalagpas na sa kanila. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Odie, sinisigurong hindi ito mabubunggo ng mga taong nag-uunahan sa paglabas at pagsakay sa tren. Gusto niya itong panatilihing ligtas sa kanyang mga bisig. Taz! Natauhan lang si Taz nang maramdaman ang pagbayo ni Odie sa dibdib niya. Nang luwagan niya ang pagkakayakap, itinulak siya nito ng malakas dahilan para mapaatras siya at mabunggo ang tao sa likuran. Bakit mo ko niyakap? Galit na tanong ni Odie. Hindi naman ito sumigaw pero lumakas ng kaunti ang boses, dahilan para pagtinginan at pagbulungan sila ng mga tao sa malapit. Namaywang si Taz, habol pa rin ang hininga. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod. Siguro ay dahil nakahinga na siya ng maluwag na ligtas na si Odie. Kinalkal na lang niya sa isip ang unang palusot na naisip niya. Well, gusto ko lang pasalamatan ka sa paghugas ng mga tasa. Okay, parang ang baduy pakinggan noon. Hindi na siguro nakakapagtaka kung kumunot ang noo ni Odie at tapunan siya ng nagdududang tingin. Niyakap mo ako bilang pasasalamat sa paghugas ko sa bahay mo. Nagkibit balikat siya. Bakit hindi? Niyayakap ko ang mga taong pinasasalamatan ko. Ngayon tuloy, para akong manyakis pakinggan. May problema ba? Tanong ng lumapit na gwardiya sa kanila. Wala po, mabilis na sagot naman ni Odie. Nag-uusap lang kami, dugtong naman ni Taz. Binigyan sila ng nagdududang tingin ng gwardiya, pero sa huli ay tumango ito at iniwan na sila habang bubulong-bulong ng lover's quarrel siguro. Umatras si Odie palayo sa kanya. Kakaiba na ang tinging ibinibigay sa kanya ngayon. Ang kakaiba mo ngayon, Taz Devlin Fortu. Tumikhim si Taz nang kahit paano naman ay mapagtakpan ang pagkapahiya niya. Odie, kapag binigyan ka ng buhay ng mga limon, dapat gumagawa ka ng lemonade, hindi mo pinipiga ang katas sa mata mo habang umiiyak. At dahil napag-usapan na rin ang limon, gusto mo bang mag-almusal kasama ako? Matigas na umiling si Odie. Ano ba nang sinasabi mo? Pagkatapos ng inasal mo ngayon, tingin mo sasama ako sa iyo. Hindi ako sasama. Umuwi ka na nga. Baka kulang ka pa sa tulog. Mauna ka. Mauna kang umuwi. At magbus ka na lang. Huwag ka nang sumakay ng tren. Alam naman ni Taz na hindi papayag si Odie na ihatid niya pagkatapos ng nangyari, kaya hindi na rin siya nag-alok. Sisiguruhin na lang niyang hindi ito magpapasagasa sa tren. Bakit naman? Hindi ka ba nanonood ng balita? Pagsusungit-sungitan ni Taz. Delikadong sumakay ng tren ngayon dahil sa sunod-sunod na aksidente nitong nakaraan. Tinapunan siya ng masamang tingin ng mga commuter na nakarinig sa kanyang sinabi. Tumikhim lang uli siya at binalingan si Odie at sinenyasan itong umalis na. Umuwi ka na, dali. Sumimangot si Odie, halatang gulong-gulo na sa ikinikilos niya. Mukhang hinahabol ka na ng edad mo. Anong ibig mong sabihin tungkol sa edad ko? Iritadong tanong ni Taz. Wala siyang problema sa edad niya dahil sa mga lalaki, bata pa ang 31. Pero sa paraan ng pananalita ni Odie, parang insulto ang pagpapaalala nito sa edad niya. Sa totoo lang, hindi nga niya alam kung ilang taon na ito. Nagsa-second childhood ka na siguro, sabi ni Odie habang iling-iling, masama pa rin ang tingin sa kanya. 30 lang ako, babae. 3 taon lang ang tanda ko sa'yo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan, banta ni Odie bago siya tinalikuran. Pero mabilis ding sumunod si Taz kay Odie. Pero 3 hakbang ang layo niya sa dalaga dahil ayaw naman niyang matakot ito sa kanya. Uunahan na kita, hindi kita sinusundan. Ito lang naman ang daan pababa, saan ka pupunta? Dere-deretsong sumunod si Odie sa mga taong nakapila sa loob ng elevator. Sumakay din siya sa elevator. Akmang magrereklamo ang dalaga at nakahanda na rin naman ang kanyang depensa, pero biglang may tumunog na tila alarm. Overload na, masungit na sabi ng matandang babae. Tumingin kay Taz ang lahat ng tao sa elevator.
Maging si Odie ay tinapunan siya ng nayayamot na tingin, pero umumisi ito at sinenyasan siyang lumabas. Itinaas ni Taz ang mga kamay at humakbang paatras nang hindi inaalis ang tingin kay Odie. Hindi niya alam kung bakit biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at napangiti pa siya. Mag-ingat ka sa mga tren, ha? Baka mas mabuti pang magbas ka na lang. Tinitigan lang siya ng masama ni Odie hanggang sa tuluyang magsara ang mga pinto ng elevator. Parang tangang ngiti-ngiti pa rin si Taz habang pababa ng hagdan. Ang ganda ng pakiramdam niya. Bakit hindi? Kakakita pa lang niya ng isang babaeng karapat-dapat alagaan. Nagpapakamatay si Odie? Tanong uli ni Oreo. Sa pinakawalang kwentang paraan na maiisip, dugtong pa ni Taz, sa kakunot noong nilingon si Oreo na nakahiga sa sofa, ala Cleopatra, habang may nakaipit na lollipop sa pagitan ng mga labi. Pang 10 beses mo nang tinanong yan, ha? Hindi talaga ako makapaniwala. Tumingala uli si Taz sa kisame. Nakahiga siya sa carpet sa sala, may mga bote ng alak sa kanyang tabi. Tinawagan niya kanina si Oreo at pinapunta sa condo unit niya. Sinabi niya sa kaibigan ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Odie, pati ang hinala niya na nagpapanggap lang na okay ang dalaga pero ang totoo ay dumadaan ito sa depresyon. Hindi siya madaldal na tao, lalo na kapag sekreto ng iba. Pero hindi niya kayang sarilinin ang natuklasan at alam niyang hindi rin niya kakayaning protektahan si Odie nang nag-iisa. Kailangan niya ng tulong ng pinagkakatiwalaan niyang tao. Naisip ni Taz na sabihin kay Oreo ang nalaman niya dahil bukod sa matalik na kaibigan niya ang lalaki, malapit ito sa mga Suarez. Pwedeng bantayan ni Oreo si Odie sa mga pagkakataong hindi niya magagawa nang hindi nahahalata ng dalaga na alam nila ang masamang balak nito sa sarili. Habang nakatitig sa kisame, nakita ni Taz ang imahe ng nakangiting mukha ni Odie noong unang beses niya itong makita sa ospital. Mahirap mang paniwalaan, sang-ayon ni Taz kay Oreo. Ito ay seryosong bagay, Taz. Bakit hindi mo kay Gardo sinabi ito? Sa tingin ko, may hinala na rin si Gardo na gustong magpakamatay ni Odie. Ngayon alam ko na kung bakit tinanong ako ni Gardo noon kung naniniwala raw ba akong aksidente lang ang sunog sa bahay ni Pluto. Alam niya, pero tinatanggihan niyang paniwalaan na ang kambal niyang kapatid na babae ay plano pang magpakamatay. Iniisip niya na ayos lang si Odie. Well, naiintindihan ko si Gardo. Mas madaling paniwalaan na naka-move on na ang kakambal niya, kaysa isipin na mailistahan ito kung paano magpapakamatay na magmumukhang aksidente. Tinawag si Taz ni Oreo, kaya nilinga uli niya ang kaibigang seryoso ng mga sandaling iyon. Hindi kaya kailangan na ni Odie ng professional help? Naisip na rin iyon ni Taz, pero sa tingin naman niya, hindi pa ganoon kalala si Odie. Kung talagang wala na sa sarili ang dalaga, matagal na itong nagpakamatay. Pero hindi. Naniniwala siyang nilalabanan pa rin ni Odie ang kalungkutan dahil nagagawa pa rin itong mag-alala para sa kapatid at ina. Hindi pa niya kailangan ng profesional na tulong. Siguro, minsan ay talagang hindi lang nakakapag-isip ng maayos si Odie, lalo na at mag-isa lang ito sa bahay. Leon ang kailangan niyang solusyonan. Naputol lang ang pag-iisip ni Taz nang tumunog ang kanyang cellphone. Napaungol siya nang makita ang pangalan ni Natasha. Ang baliw niyang ex-fling. Bakit mo pinatay ang phone mo? Nagtatakang tanong ni Oreo nang makita ang ginawa niya. Natasha, sambit niya, halatang frustrated. Natawa ng mahina si Oreo. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo, baliw yang babaeng yan. Binalaan naman kita, pero hindi ka nakinig sa akin. Tumikhim lang si Taz, ayaw pa ring amining nagsisisi na siya at pinatulan pa niya si Natasha. Sa kanyang depensa, mahirap talikuran ang isang babae na may ganitong alindog tulad ni Natasha. Talagang kaakit-akit siya at palaging nag-enjoy ang oras nila kapag magkasama. Okay naman ang lahat sa pagitan nila hanggang sa mabaling sa ibang babae ang atensyon niya. Well, hindi naman niya nobya si Natasha, kaya malaya siyang mag-enjoy sa company ng ibang babae. Pero iba pala ang intindi ni Natasha sa relasyon nila, kaya umarte ito na parang nobya niya at inaway ang lahat ng babaeng napapalapit sa kanya. Napagod na siya kakapaliwanag kay Natasha at paghingi na rin ang tawad. Pero makulit ang babae at walang ginawa kundi ang tawagan siya at puntahan sa condo unit niya. Reporter si Natasha, kaya siguro malakas ang pang-amoy pagdating sa kanya. Napabangon si Taz. Sa tingin ko kailangan ko nang lumipat. Kinakabahan ako tuwing pumapasok si Natasha dito. Ipinaikot ni Oreo ang mga mata, saka kinagat ang lollipop at stick na lang ng candy ang nilabas nito mula sa bibig.
Ang yabang mo, para bang hindi mo naman siya na-enjoy. Tigilan mo na. Masaya siya dati, hanggang sa nagsimulang maging baliw, sabi ni Taz, habang iling-iling at nag-iisip kung paano makakaiwas kay Natasha. Wala siyang oras para makipagsapalaran sa kanya. Kailangan ko ng bagong lugar. Bibili ka uli ng bahay? Maninibago ka na naman yan. Kahit sanay kang mag-isa, iba pa rin ang pakiramdam kapag lumipat ka. Pag-isipan mong mabuti yan, payo ni Oreo. Pareho lang yon kung lumipat ako. Ako lang naman ang nakatira dito. Unti-unting natigilan si Taz nang marinig ang sarili. Ano nga ba iyong sinasabi niya kaninang problema ni Odi, kaya siguro ito nalulungkot? Na nagkakaganoon siguro ang dalaga dahil mag-isa ito sa tinitirhang apartment. Napangiti si Taz. Sa tingin ko alam ko ang solusyon sa problema ni Odi. Si Odi ba uli ang pinag-uusapan natin? Kailangan ni Odi ng makakasama para may magbabantay sa kanya at pipigil sa mga masamang plano niya sa sarili, nakangising sabi ni Taz. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan niya ng kasama sa bahay. Binigyan siya ng kakaibang tingin ni Oreo, saka pumalatak habang iling-iling. Si Taz Devlin Fortu, hindi si Odi, pakiusap. Iba siya sa mga babaeng kinakama mo. Ano? Iniisip mo bang mailihim akong motibo sa pagtulong sa kanya? Taz, kilala kita. Pusong bato ka, hindi ka tumutulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Lalo na sa mga babae. Wow, ganyan pala kataas ang tingin mo sa akin. Salamat pare, sarkastikong sabi ni Taz. Hindi naman niya masisisi si Oreo kung ganoon ang tingin ito sa kanya. Hindi niya itatanggi na isa siyang kilalang babaero. Pero kahit ganito ako, alam ko naman kung sinong babae ang hindi dapat gaguhin. Kung ganoon, bakit ka nag-aalala ng husto kay Odi? Natahimik si Taz. Hindi niya akalaing mapapaamin siya ni Oreo nang wala sa oras, pero kailangan niyang magtapat sa kaibigan, bago pa magbago ang tingin nito sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako nagmamalasakit sa kanya, Oreo. Pero may kutob ako. Baka dahil nagpapasalamat ako sa kanya. Tumango si Taz. Naalala niya ang araw na umiyak si Odi habang nakalubog ang mga paa sa baha at tinatakpan ng mga kamay ang mukha para itago ang pag-iyak. Lumaki ako sa mundong ang lahat ay nagpapanggap sa kanilang nararamdaman. Ilang taong nagpanggap sina mommy at daddy na mahal nila ang isa't isa, alang-alang sa pangalan ng pamilya. Lahat ng babaeng lumalapit sa akin, nagpapanggap na gusto ako para lang makapasok sa mundo ko. Nagpapanggap akong walang pakialam para hindi makita ng iba ang kahinaan ko. Ang akala ko tuloy, wala nang totoo sa mundong ito. Pero ipinakita sa akin ni Odi na pwede rin palang maging tapat at totoo sa damdamin ang isang tao sa kapwa nito. Hinahangaan ko ang pagmamahal niya kay Pluto. Dahil sa kanya, gusto kong maniwala na hindi ganap na sira ang mundong ito. Pinapabuti nito ang pakiramdam ko. Pinatunayan niya sa akin na may umiiral pa ring tunay na damdamin at hindi ko hahayaang kitilin niya ang sarili niya. May isa pang dahilan si Taz kung bakit malaki ang pasasalamat niya kay Odi. Pero hinding-hindi niya iyon sasabihin kay Oreo. Ni hindi nga niya iyon magawang aminin sa sarili. Matagal bago muling nagsalita si Oreo. Wow! Ang galing nito! Tumaas ang kilay ni Taz, handa na sa pang-aasar ni Oreo dahil iyon ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganoon. Ano? Masyadong romantiko ba? Ngumiti si Oreo. Ang iba mo naman dyan. Pero mukhang wala namang mali siya ang pagtulong mo kay Odi, kaya susuportahan na lang kita diyan sa kalokohan mo. Kumunot ang noo ni Taz nang maalala ang sinabi ni Odi noong nasa train station sila ang pagpapamukha ng dalaga sa kanya na matanda na siya. Masyadong bata si Odi para sa akin. Masyadong bata? Natawa si Oreo. Magkasing edad lang kami ni na Odi at Gardo. Hindi naman gano ang kalaki ang 3 taong age gap. Humiga uli sa sahig si Taz at tumitig sa kisame. Kailangan kong mapigilan si Odi sa pagpapakamatay. Leon ang magiging priority ko sa pagtira sa kanya. Sige, titiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito, pare. Ipinatong ni Taz ang isang braso sa mga mata. Parang naglalaro ng mga tangal na paraang mamatay. Kailangan talagang mag-ingat. Isang maling galaw lang at mamamatay ang karakter dahil sa sobrang tanga na dahilan. Sana hindi naglalaro si Odi ng ganitong laro. Sa susunod na kabanata,
Aasahan mo ang masinsinang pag-aalaga ni Taz kay Odie, habang unti-unti nilang haharapin ang mga personal na takot at lihim ng isa't isa. Magkakaroon din ng tensyon at emosyonal na paglalapit, kasabay ng mga bagong hamon na magpapatibay sa kanilang samahan. Kaya abangan natin,